Welcome back to my channel. For today's video ay another episode ng cooking recipe ko ang i-share ko sa inyo. Etong mga nakaraang araw ay nag-crave ako sa empanada. Kaya naman, imbis na dumayo pa ako sa labas para kumain, why not gumawa na lang ako dito sa bahay? Sakto naman na ngayong araw ay birthday ng pamangkin ko, kaya tara, gawa tayo ng masarap na empanada. Heto ang mga ingredients natin: harina, baking powder, white sugar, butter or margarine, salt and cold water. Umpisahan muna natin sa paggawa ng dough. Una, sa isang malinis na tray ay pagsamasamahin ang mga dry ingredients: harina, baking powder, pinch of salt, white sugar. Pagkatapos ay haluing maigi hanggang sa mag-mix. Nag-melt na nga pala ako ng margarine dyan, nang sa ganon mas madaling mag-mix sa mga dry ingredients. Ibuhos lang equally at pagkatapos ay haluin lang maigi. Ginamitan ko na nga ng kamay dyan para mas madurog at mamix mabuti. Once mag-mix na ang margarine ay pwede nang ilagay ang 1/4 cup na tubig na inihanda natin kanina. Unti-unti lang ang paglagay ng tubig sa mixture. Sa part na yan ay nailagay ko na nga ang tubig kanina. Hindi ko na nga lang naipakita sa video, pero kung sa tingin nyo ay hindi sapat ang 1/4 cup na cold water, ay pwede pa magdagdag ng kaunting tubig. Sapat para mamasa ng maayos yung dough. Importante ang consistency ng texture ng masa natin. Pagkatapos na mamasa maigi ang dough, ay ilagay muna natin sa ref for 1 hour. Sa medium heat ay nagpainit na ako ng kawali at nilagyan ko na ng mantika. Hindi ko nga rin muna nilalagay ang sibuyas at bawang dahil didikit pa rin yan sa kawali. Kaya hinalo-halo ko muna hanggang sa maging pantay na ang init nito sa kawali. Ayan o, tinetesting ko gamit ang wooden spatula. Yes! So pag kumukulo-kulo na yung mantika, meaning tama na ang temperature at pwede nang ilagay ang sibuyas at bawang. Sa part na yan ay sinet ko sa low heat yung apoy nang sa ganun maiwasan na masunog ang bawang at sibuyas. Inuna ko munang igisa ay ang sibuyas. Pagkatapos ay sinunod ko na rin ang bawang. Igisa hanggang sa lumabas ang aroma. Sunod naman ay ang giniling na manok. Ginisa ko lang hanggang sa medyo maluto siya or maging kulay puti. Nilipat ko nga pala sa medium heat yung apoy ko dyan. Nilagyan ko na rin ng pinong paminta o black pepper para mas malasa, chicken cubes, oyster sauce. Halu-haluin lang para kumalat. Maglagay din tayo ng 2 teaspoon of soy sauce. Takpan hanggang sa maabsorb ng chicken ang lahat ng pampalasa. Pagkatapos nga ng 1 minuto ay pwede nang i-check ulit ang chicken. Nilagyan ko nga rin pala ng konting asukal dyan dahil gusto ko medyo manamis-namis talaga yung lasa bukod sa meron na siyang oyster sauce. Optional lang naman ang paglalagay ng sugar. Isinunod ko nang ilagay ay ang carrots. Halu-haluin lang ng bahagya. At pagkatapos naman ay patatas. Igisa lang ang carrots at patatas at pagkatapos ay takpan lang ng ilang minuto hanggang maluto ito ng bahagya. Once luto na ang carrots at patatas, pwede nang ilagay ang green peas at raisin. Sa part na to ay nailagay ko na ang green peas at raisin. Igigisa lang ulit ng kaunti at pagkatapos ay tatakpan na hanggang tuluyan na itong maluto. At heto na nga guys, luto na ang pampalaman natin sa chicken empanada. Mambango. Gusto ko na agad sintensyahan. Alam mo yung amoy pa lang, ang sarap na. Legit, mouth-watering talaga. Kaya naman, sabay-sabay tayong maglaway. Char! After nga nito ay pwede na tayong magpalaman sa dough. Ito na nga pala yung mga naibalot ko sa dough. Hindi ko na na-video yung way ng pagbabalot ko pero very easy lang. At heto na nga itsura niya once na nakabalot na. Punto nga ito ay piniprito ko na ang empanada. Make sure nyo lang na mainit na ang mantika bago nyo ilagay ang empanada. Alalay lang ang apoy para hindi masunog. At pag na-golden brown na, pwede nang hanguin. Charan! Eto na ang ating chicken empanada.
Subukan nyo na rin gawin sa mga bahay nyo. Time to eat muna guys. Thank you Lord sa blessing. And don't forget to like, share, and subscribe for more upcoming videos. Thank you for watching. Bye!